guys! Good morning and welcome back to my YouTube channel, Filipina and Turkish Vlog. For today's video, pupunta pala kami ng Kadikoy. So, magti-train lang kami kasi hindi accessible pumunta ng Kadikoy kapag nakasasakyan kayo kasi super traffic papunta doon. And then, ang hirap din humanap ng parking. Anyways, punta lang naman kami dito sa restaurant ng Indian restaurant. So, tinry lang namin yung restaurant nila kung masarap ba yung pagkain nila dito. And then, after that, pumunta kami sa Moda, yung pasyalan dito. Or, nag-walking-walking lang kami dito. And then, pupunta rin kami pala doon sa may taas sa Moda nga. Kasi, mayroon doong famous na ice cream. So, since mainit na ngayon, masarap mag-ice cream. Oh, yes. So, after that, pupunta naman kami ng seaside para paglakad-lakadan namin doon si Leila. Kasi, ang ganda talaga ng weather ngayon. Ang mga oras nito ay siguro mga 3 or 4 or 5 PM na. Pero, still mainit pa rin. And hindi siya ganun talaga kainit. By next month or maybe mga June, sobrang init na. So, parang hindi ka rin makakagala ng bonggang-bongga kapag ganito ang weather. Kaya naman sinasamantala namin pag ganitong weather, hindi masyadong mainit. So, naglakad-lakad lang kami dito. And then, pupunta pala kami doon sa famous na ice creaman. Kakain lang kami ng ice cream. And then, after that, pupunta naman kami ng seaside para paglakad-lakad rin namin doon si Leila. Kasi nga, sobrang ganda talaga ng weather today. And, ayan. So, and also, napabili pala ako dito ng laruan ni Leila para malibang din siya. Kasi parang medyo ano-ano na siya dito. Yung naboboard na siya doon sa kanyang upuan. So, kaya binilhan ko siya ng ganyang laruan. And, in fairness, gustong-gusto naman niya, guys. Ayan. The next day naman guys, ayan, on the way na kami papuntang sa Panja, dun sa pagbabakasyon na namin. And walang ka-traffic-traffic kasi maaga pa ito. After ng aming breakfast, naggayak-gayak na kami. Umalis na rin kami agad para ma-enjoy din namin yung whole day namin doon sa Panja. And after 1.5 hour guys, naka-arrive na kami dito sa aming pag-stayan, dito sa Janso Bonggalos, dito sa may Mashukie sa Panja. O, ewan ko kung sakop pa ito ng sa Panja or what. Pero, dito kami mag-i-stay guys ng 1 day or kung maganda yung aming pag-i-stayan, mag-extend kami hanggang Tuesday. So, let's see guys kung anong maganap mamaya. Let's see. Guys, we're arrived here. Tingnan nyo naman si Leila. Leila! Go, 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 go. Go. No, there. Baba na, there, Baba. Go, Baba. Okay, let's go to Baba. Let's go. Ready? Okay, Bash. Oh, the back. Baba board the back. Get. Gel aşkım gel. Baba neredesin? Oh. It's nice. Ours is number 3. Who told you that? When? Ayan guys, dito na kami. Ganito lang siya oh. May mga isda diyang ang lalaki. And then like that. Let's see. Let's see yung ating room. Under construction yan. May mga pool sila dyan. So we're gonna stay in number 3. This one.
Let's see. Ganyan siya. Anyways guys, hindi pa pala ready yung room. So, lilinisin pa daw nila yung room. So, maya-maya tayo mag-room tour. And kasi maaga pang mga oras na ito, mga 10 pa lang dito. And dapat ang check-in namin ay around 12 or 2. But maaga nga kami makarating dito. Kaya mag-look around muna tayo dito sa garden nila. Sobrang laki ng garden nila. And then marami silang mga activities na pwedeng gawin. So, let's see kung ano yung mga pwede natin gawin dito. Lalo na sa mga bata, lalo na sa mga chikiting. And si Layla, super enjoy siya. Kararating lang namin pero super enjoy na siyang mag-look around or magtatakbo dito sa malaking garden nila. May mini restaurant sila dyan. Layla! Oh no, Layla? The receptionist came. Then pumunta muna pala kami ng reception para magbayad nung the rest or yung kulang namin kasi nung nag-reserve kami dito, nag-ask sila ng down payment. Anyways, ang one night nila dito is 2,600 Turkish lira. Kung sa pesos is nasa around ano siya, 5,000 pesos na siya. Super duper expensive pero okay lang kasi bakasyon naman. And ano guys, kasi holidays, so parang nag-i-increase sila ng price kapag holidays, so 'di ba, bongga. Ayan, pinapakain ko na pala si Layla dyan, guys. Kasi nga, maaga siyang nag-breakfast. Mga 7 siya nag-breakfast. And sa mga oras na to mga 12 na or magwa 1 na siya, guys. Kaya, kailangan ko na siyang pakainin ng kanyang lunch. And, nagdala kasi ako ng kanyang food. And then, binigyan ako ng tea dito. Libre lang yan siya, guys. So, ayan, pakainin natin. And then, after pakainin ko si Layla, mag-room tour na ako para naman makita niyo yung room namin kung gaano ba siya kalaki. And then, excited na rin talaga ako makita yung room namin kasi hindi ko alam kung anong size ng aming bed. Kung kasya ba kaming tatlo or what. Let's see. Guys, dyan, no? Para silang may fish pan dyan. Fish pan. Puro mga fish. Sana gilim, Layla. Sana gilim, dararas. Sis, mesep. Layla! Oh, just like that. Can we take the shoes? Nice. Smell good. Ah, it's very nice. Just like that. Ah, it's wet, my love. Wet. So don't go outside. They have kettle and fridge. See. It's so nice. Punta naman kami ngayon mag-lunch kasi late na, parang nasa 4 PM na dito or magpa 5. So magla-lunch kami, malapit lang naman yung pupuntahan namin, guys. Kasi nakatulog na pala si Layla ng mga oras na yan. Kagigising lang niya, kaya time naman namin mag-lunch ni Mister. So laghanap lang kami ng mga restaurant na open kasi usually kapag mga ganitong Ramadan or Bayram, sarado sila kasi most of people here are
fasting. Pero pag nagpunta kayo ng Istanbul, halos wala na nagpa-fasting sa Istanbul. Pero pag mga ganitong province, halos lahat ng mga tao dito nagpa-fasting. Maliban na lang kung may sakit or may mga maintenance silang mga medicine, so hindi sila nagpa-fasting. But yeah, let's see kung may mga tao ba dito sa restaurant na ito. Mukhang empty nga and mukhang sarado sila, pero bukas pala naman sila. And kami yung first customer nila dito. Kaya naman, solo namin ang restaurant. Na nga guys, dumating na yung aming in-order. Nag-order si Mr. ng parang lump, and then sa akin naman ay kofte. And then the rest, yung mga parang side dish nila. And then may rice kami dyan. Ayan, pang ano namin yan guys, pang dinner and pang lunch na namin. Bye-bye, Layla! Yalla aşkım. Layla. And after namin kumain guys, pumunta kami dito sa mini garden ng restaurant. At sobrang nagustuhan naman ni Layla. And then after that, umuwi na rin kami kasi maghahapon na. Malamig na guys. And wala kaming dalang jacket. Hindi kami ready. Hindi namin ina-expect na malamig pala dito. Kasi sa Istanbul guys, hindi naman talaga siya malamig. Pero dito sa may Sapanca or dito sa may Sakarya, malamig. Kasi siguro mga puno, tapos mga mga bundok. And malapit din dito yung place na pinupuntahan every winter. Kasi dun sa mga ski ba, sa mga nag-i-ski. So, malapit lang yan siya dito. At least, parang mga isang tabling lang, ganun, ang layo. Then, dumaan pala kami dito sa market, guys, para bumili ng water and mga sandwich or biscuit na pwede namin makain ng dinner. Kasi hindi na kami lalabas pang dinner dahil gabi na yon and si Layla tulog na. So, wala. They had to hire a new one. Tomorrow. So guys, dito kami sa park. May mga palaruan dito at wala naman sila ditong horse. Sa sabi nila may horse daw pero wala palang horse. Wala na daw yung horse ngayon. Layla! Layla! Hadi, go up. Be careful, hadi. Be careful.
Layla! Yan guys, ito yung mga parang shooting nila, parang ano ba tawag dito? Ayan sa Turkish siya. Ayan, pero mga sarado sila guys. Dati nga may horse dito pero wala na yung horse. So tapos ito mga ganitong mga palaruan ng mga tsujuk ng mga bata, ayan sarado and madumi. Ewan ko kung magbubukas ba yan or talagang sarado na talaga silang ganyan. So sa mga pupunta dito, ganyan na po yung situation nila. Sarado yung mga palaruan. Eh, sobrang dumi. Di ko alam kung bubuksan nila yan. Tapos ito din. Close din yan. And super dumi. Parang imposibleng buksan yan, guys. So, walang gagawin lang dito kundi mag-chill-chill lang kayo dito sa malaking area ng greens, mga puno. Pero yung mga palaruan ng mga kids, it's closed. Wala silang mapaglilibangan. Andun lang yung sliding lang doon ng working at tapos yung mga swing. And then, ayan. Ito din. Yung mga cafe parang bukas naman pero wala namang nagka-cafe. Siguro kasi Ramadan ngayon so walang masyadong tao. Kami-kami lang. Kunti lang kami dito. So talagang ang place na ito is pang ano lang talaga siya yung gusto mo lang talagang mag-relax from the city at walang puno, green sa city. So this is good for you guys. Ayun si Layla ayaw umalis. Ayun. Morning! Good morning guys. So, ayan, nagpunta na ako dito ngayon sa room para mag-ready na ng mga gamit namin, magpapak na ako ng mga gamit namin, tapos na kaming breakfast. And ano na kami guys, diretso na kami sa probinsya kasi hindi naman siya actually probinsya pa rin sa kanila kasi dito lang yun. 1 hour and half lang naman yung sa kanila dito. So, pupunta pa sana kami somewhere sa Bolo. Hindi na matutuloy kasi nga wala akong mga dalang pajama pala. Nakalimutan ko guys. Tsaka yung may medyas, yung mga medyas. Wala akong mga dalang ganyan. Guys, nakalimutan ko talaga. And, si Layla, hindi rin maganda yung kanyang... And si Layla guys, medyo sinisipon siya. Mag-hachi-hachi na siya. Nalamigan siguro. Kasi ang lamig kagabi dito sa room. Kasi walang heater. May heater pero hindi ko walang tawag dito, blankets. Walang makapal na blankets. So,
nilamig yata kami. And then, maliit din kasi yung, yung mata ko. Parang, walang tulog yan, guys. Lalim ng eye bags. So, yung bed na to kasi, guys, pang 2 tao lang talaga siya, pang couple. So, si Layla kasi, hindi yan, galaw ng galaw yan. Parang paikot-ikot yan kapag natutulog siya. So, hindi kami kasya dun sa bed. Super duper, Parang may naman dito, kapal na, na blankets. Kaya parang madumi siya. So, hindi namin ginamit. And ako kasi guys, allergy rin ako. And then, sobrang maliwanag dito sa kwarto kasi etong hole dito, yung glass dyan sa taas na yan, nagmumula yung lights and super maliwanag talaga. And alam niyo naman na may problema ako sa light kapag matutulog ako. Gusto ko yung dark na dark. Talagang makakatulog ako niyan. And then, nagsumpong-sumpong yung aking allergy last night. Nag-atchi-atchi ako, no? So, kaya naman, super wala tayong tulog and not feeling well. So, sabi ko kay Mr. Siguro, na lang, parang kasi yung Bolo at saka itong place na to, parang pares lang din naman kasi sa kanila. Kasi, yung bahay nila doon is nasa mountain din. And, talagang, doon guys, kumbaga, ma-refresh ka din doon. And, naawa ko kay Lila kasi kukunti lang yung space na paglalakaran dito sa room. And, siya kasi yung tao, yung lakad ng lakad, walang tigil ng kalalakad. So, hindi siya masyadong advisable dito sa room na to. So, kaya nagpapag-desisyon na namin na hindi na kami extend ng vacation dito sa place na to or dito sa hotel na to. Anyways, well, kahit naman maghanap ka ng mga halimbawa ng mga another place na bungalows, wala ka nang mahanap this time kasi some of yung mga bungalows ay sarado kasi nga, di ba, Bayram, Ramadan. So, holiday dito. Kaya, wala ka na masyadong mabubook or talagang sobrang mahal naman. Parang hindi siya worth it for staying one day sa halagang parang 6,000, 8,000 Turkish lira. Sobrang laki. Parang 150 USD yun. Ganun. Kaya uwi na lang kami guys. Kasi baka matuloy yung sakit ni Lila. Ako, ang hirap pa naman pagka may sakit ang bata. Kaya uwi na lang kami. Since para makapag makapagpahinga rin ako mamayang gabi kasi talaga wala akong tulog. Oh my God. Yun pa naman yung hate na hate ko, yung walang tulog. But in fairness sa kanilang breakfast naman, super good ng breakfast nila. Super dami nilang breakfast. Talagang ikaw na lang yung susuko dun sa breakfast nila. Typical talagang Turkish yung breakfast nila. Kaya lang, kaya nga lang, yun yung naman sasabi ko dito sa bungalows na to. Maliit siya and then kung may baby kayo, hindi siya maganda. Yun lang masasabi ko. Pero, overall, ayos naman sila. Ayos naman, guys. Pati yung mga staff doon sa kitchen, sobrang babait nila doon, guys. And, para sa bata naman, kung may mga bata kayong dala, okay lang naman kasi may malaking garden silang space na pwede nilang paglaruan and may mga palaruan pa tatakbuhan sila doon. And gustong-gusto talaga ni Layla doon sa garden and nakikipaglaro siya doon sa mga dogs and cat. And then mayroon pa ngang mga on construction na mga bungalows na sa harap nila ay may mga pool. So siguro by summer ready na yung mga swimming pool na yan. So, syempre iba yung price niyan. Kasi summer, maganda yung sunbathing ka dyan. Tapos nakaka-stay ka sa bungalows, diba? Kaya, ayan pa, ginagawa nila guys. So, ayan, mag-impake lang ako guys. And then, I think, end ko na tong vlog kasi wala namang ganap na. Dahil magta-travel lang naman kami. So, thank you so much for watching and I see you in my next vlog. I hope makapag-vlog ako ngayong Ramadan. And gusto ko din yung healthy lifestyle talaga kasi if makauwi na kami sa bahay, sa second house. So, everyday kasi kami nagbabike ni Mr. kada pag mga hapon na. And this time, masarap magbike kasi hindi siya ganun ka-init, hindi siya ganun kalamig. So, ito yung tamang-tamang timing ng pagbabike.
And, di ba, dun sa bahay nila, sa bahay ni Mr. doon sa kabila, ay malapit sila sa walking place or sa seaside. So, maganda talagang mag-bike doon. And, safe din kasi may daanan ng mga bicycle. Ayan guys, so that's the end of our video for today. And I see you in my next vlog. See you! Happy holidays!